Hello mga labs and welcome mga dito my YouTube channel. And for today's video nga po, isang platform na naman dito na ibabahagi ko sa inyo na kung saan nga po ay nagpapera po ito ng pera ngayon starting from 4,500 up to 25,000 pesos. And meron daw po ito ngayong interest for only 0.05% and annual percentage rate of only 18.25%. And periods starting from 91 days up to 365 days. And service fee nga daw po nito ay 0. Ang kagandahan nga daw po dito mga labs ay meron na po ito ngayong 14 days repayment periods. And maaari mo nga daw itong mabayaran for up to 3 repayment terms. Wow, mukhang okay siya. And hindi mo nga ito makikita dyan sa Google Play Store dahil namataan ko na lamang po ito sa Facebook habang ako ay nag-scroll down. Kaya naman sinubukan ko na naman siyang applyan ngayon para lang ma-check ko or makita ko kung may kagandahan na ba ulit or maganda na bang mangutang dito. At the same time, makita ko na rin kung ma-approve na ba nila ako dito or hindi. Bago rin yung video na ito. Nang sa gayon, makita nyo na rin kung magkano nga ba i-approve nila dito. And ano na nga ba yung mga deductions nila dito. At tuwing kailan mabayaran yung nahiram mo dito ng pera. Nang sa gayon, bago ka pa man mag-attempt na mahiram dito ng pera, meron ka na kaagad information regarding sa sistema or yung kalakaran ng pagpapahiram nila dito ng pera. So, bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, ang tinutuloy ko nga po na platform na ito ay si iPeso Online Loan by Yours. So, under po siya ng Link Credit Lending Investors Incorporated and as of now nga po, nag-rate na po siya ng 4.8 star and then meron na rin pong 603,000 reviews and meron na rin po ito ngayong 1 million downloads. So, para nga po makapag-apply dito, so kailangan nyo nga po itong i-download or install sa inyo pong mga cellphone. And after nyan, so kailangan nyo po dito register using your cellphone number. So, hingaan nga po kayo dito ng inyong pong personal information. And second po dyan is yung work information po ninyo. So, hingaan po kayo kung employed po ba kayo or hindi. And next nga po yan dyan, contact references. So, dito naman po is mag-ready lang po kayo for at least 3 to 5 contact person. And after mo yan, so, kailangan meron ka rin po ditong any government valid IDs. Mas recommended naman nila dito ay SSS ID, UMID ID, driver's license, and passport ID. And next nga yun dyan ay channel method. So, maaaring nga po yung GCash account mo and then bank account. So, any po yan dyan sa dalawa, kailangan meron kang at least isa. And ayun na nga po, so dahil in-update ko na nga lang din po yung informations ko dito, nandun na po kaagad, bumungad na doon sa loan approval na ino-offer nila. Nag-recommend na kaagad sila ng loan product. So, maaaring nga daw pong akong makapanghiram for up to 3,500 which is na yun yung pinaka-maximum loan amount na pre-approval. Pero nga 210 repayment days and yung second nga yung maximum loan amount of 3,000 pesos which is na payable for 120 days. So, sinubukan ko nga itong applyan na 3,500. So, click lang po itong apply. So, lumabas na agad yung credit amount. So, meron nga daw po ako 3,500 loanable amount. And long term nga daw po nun ay 210 days. So, interest daw po ng 3,500 ay umabot po agad ng 625. And then yung repayment amount na kailangan kong ibalik sa kanila, yung buong halaga na 4,125. So, mataas na kaagad. And dito na nga po mga labs ko, yung deductions na kailangan nating i-consider bago tayo mag-confirm ng loan dito. Para naman hindi tayo magsisi or para naman mapaghahandaan natin kung kakayanin ba natin details ng loan deductions doon sa 3,500 na in-approve nila. So, credit assessment fee nga daw ay 245 and platform management fee ay 630 and payment expenses ay 280. And ang ma-receive mo nga lang po pala dito is only 2,320. So, obviously, hindi mo full ma-receive yung 3,500 dahil magiging 2,320 na lamang yung disbursement amount isi-send sa GCash account mo. And nagbigay din sila for up to 3 installment repayment terms. So, first installment repayment ko nga daw po is ngayon pong darating na January 16, 2025 which is na 2013 ang kailangan ko na ibalik. Automatically, after 14 days nga naman dahil nag-apply ako dito ngayon pong January 2 and kailangan ko nga daw pong ibalik ng January 16, 2025. So, 14 days. So, 2 weeks. And second installment repayment ko nga daw po ay is magiging 2012. Ngayon naman pong darating na January 31, 2025. And third installment repayment for only 100 pesos
which is na sa darating pang July 30, 2025. So, napakahaba na kaagad na araw para doon sa third repayment terms. And naka-note niya, with good credit, the bill amount of 100 pesos can be reduced. So, ayan. So, ang linaw naman mga labs. So, pinag-aralan ko talaga, inanalyze ko, and pinag-isipan ko talaga kung okay ba siyang hiraman ngayon. Dahil nga po, tinutal ko nga po yung deductions nila. So, 245 plus 630 plus 280 plus 25 pesos, sumabot po siya ng 1,180 agad. So, napakalaki na kaagad ng deductions nila doon sa 3,500 na in-approve nila. And idagdag mo pa nga po yan dyan mga loves yung interest nila na 625. So, overall nga po, na deductions na umabot po kagad ng 1,805. So, napakalaki. So, mabigat pa rin. At masasabi mo pa rin na loan shark. Dahil nga po, sa laki ng deductions sila, and hindi mo rin buo na ma-receive ang iyong na-loan na pera dahil ibabawas na po kaagad doon. Pinakang deductions nila na umabot po ng 1,180. Although, after 2 weeks mo siya na mababayaran, but then andun pa rin po yung iisipin mo na ang laki kaagad ng mga kinaltas nila doon sa loan approval nila sa'yo. So, click lang natin itong read the term and conditions in the iPeso loan agreement before proceeding with the loan. So, dito pa nga lang po. So, nagpapaalala na po sila kaagad na kailangan yung aralin or basahin yung kanila pong agreement dito bago pa kayo dito mag-confirm. Dahil once nga po na mag-click kayo dito ng confirmation, nakapasa naman kayo sa evaluation ng pag-fill up ng inyong pong application, automatically, i-disburse na po yan kaagad sa inyong pong GCash account. Kaya naman dito pala, pag-isipan nyo na po kaagad, aralin nyo kung sadya nga ba na makakatulong sa inyo ito, si iPeso, dahil dito pinakita naman nila yung pinakang total deductions nila, pinaka-total na interest nila doon sa 3,500, and kung kailan mo nga siya ibabalik or kung kailan mo nga ba siya babayaran. Dahil dito, binigyan ka naman po nila dito for up to 3 installment repayment. So mahaba-haba naman po yung mga araw na binigay nila. Kaya naman pag-isipan nyo kung sadya nga ba na meron ba kayong pera na pangbayad that time ang due date po ninyo, para naman hindi po kayo dito magka-penalty. Dahil alam po naman natin na ito po si iPeso ay nanghaharas po at may mga text blast po ito at may mga ahente po ito na maniningil na once nga po na na-delete ka pa dito ng bayad at hindi mo kaagad na nasunod yung schedule repayment dito, meron na po kaagad ito ng harassment at makakarinig o makakatanggap ka na kaagad dito ng hindi magagandang salita once nga po na nadili ka dito ng bayad. Kaya naman dito parang isipin nyo na po kaagad, aralin nyo kung sadya nga ba na hihiraman nyo pa rin po ba ito ng pera si iPeso, or mas pipiliin nyo na lang na manghiram na lang sa kaibigan nyo or sa mga kamag-anak nyo or sa kapitbahay nyo instead dito sa utangan online. Dahil dito nga po, once nga po na na-engage nyo lang dito ng pangutang online, so kaakibat na nga po nito yung harassment or yung mga treats ng mga hindi mo kilalang mga ahente the moment nga po na ma-delete ka po dito ng repayment. Kaya naman, pag-isipan nyo, aralin nyo kung sadya nga ba, dito pa rin kayo manghihiram ng pera kay iPeso. Dahil once nga po na mag-commit kayo dito ng pangungutang kay iPeso, i-ready nyo na rin po ang inyong mga sarili. Dahil nga po, may mga ahente po yan dyan na may hawak ng mga account natin. And then, mostly po yan dyan, before ng due date mo, may mga tumatawag na po yan dyan or may mga nag-text na sa'yo na nagpa-follow up ng iyong pong repayment. At once nga po na ikaw ay wala sa mode at nakatanggap ka ng kanila pong text or calls, malamang magkaroon pa kayo dito ng hindi magandang unawaan at palitan ng text messages. Kaya naman, para po maiwasan ninyo yung harassment or magkaroon pa rin po kayo ng peace of mind, so isipin nyo kung sadya nga bang sa utangan online pa rin kayo mangungutang. And last nga po mga loves, so after nga po niya, nung naghihintay ako ng akin pong notification or confirmation kung sadya nga ba napahiramin ako ng pera dito ni iPeso, so ang nakalagay niya nga po dito ay ang loan ko nga daw po ay not approved. Hindi pa rin niya ako dito in-approve for the second time. Pero at least nakita ko na ito po si iPeso ay meron na ng 14 days repayment period. So, pag-isipan nyo mga loves kung utangin nyo pa rin po ba ito si iPeso or hindi. So, nasa inyong decision na po yan. At disclaimer na rin po na hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako ahente dito ni iPeso dahil this time nga po ay sinubukan ko na siyang applyan na naman kung ma-approve naman ako dito or hindi. Naman, is up to yun na po or decision nyo na po yan kung still ay susubukan nyo pa rin po itong hiraman ng pera. Despite the truth, nagbahagi na ako sa inyo ng mga fact
regarding dito sa kung paano yung sistema at yung kalakaran ng pagpapautang ni iPeso. So, thank you for tuning in for now mga loves ko. Hanggat sa muli, marami pong salamat. God bless po. Bye!